Lupay-pay akong sumubsob sa balikat niya na magsimula siyang maglakad papunta sa banyo. I gasped when he put me inside the bathtub. Alam ko na kaagad ang gusto niya kaya nung sinamahan niya ako, wala na akong magawa. Sore? Malambing na tanong ni Wilson sa gitna ng paghalik sa akin. Kaya tila lasing na lang akong umiling. And after that, the bathroom are filled with our moms. I let him own me until he got satisfied. I am so tired, but I couldn't deny that I'm so happy. I am so happy and I hate it. Dahil hindi dapat ako maging masaya pero hindi ko naman mapigilan. Why? I woke up when I felt a sensual touch on my arms. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at ang unang bumungad sa akin ay ang mukha ni Wilson. Bagya ako napakurap pero kalaunan dahan-dahan akong umupo na makitang bihis na bihis siya at parang kanina pang gising. Wala sa sariling napatingin ako sa dibdib ko at hindi na ako nagtaka na makitang t-shirt na suot ko. It's already 9, he said, so I swallowed hard before pouting a bit. I am sorry. Mahinang sambit ko, saka dahan-dahan na inalis ang kumot sa katawan ko. I will wait for you outside. Don't rush. It's fine. Marahang sambit niya sabay halik sa noo ko. Mahina naman akong tumango, kaya tumayo na siya at saka naglakad papalabas. Mukhang kanina pa siya nakaayos at parang galing na rin siya sa labas. Wala sa sariling tumayo ako papunta sa banyo. Mabilisan ako naligo at nagbihis dahil ayoko naman siyang paghintayin. And because I saw earlier that Wilson is just wearing a khaki shorts and t-shirt, I also wore a short and green t-shirt. Di masyadong fit ang shirt ko para komportable akong gumalaw mamaya. Tsinelas lang din ang sinuot ko sa paa ko at di na ako nag-abala pa na maglagay ng kung ano-ano maliban sa sunscreen. Tahimik akong lumabas ng kwarto. Sinubukan ko siyang hanapin dito sa loob ng villa pero wala si Wilson. Tuluyan na nga akong lumabas sa villa at agad bumungad sa akin ang magandang kapaligiran. Tanaw ko pa mula dito ang pag-harvest nila sa mga mangga. Wilson immediately saw me. Nasa bandang unahan siya ng cottage kung saan kami kumain kahapon at halatang nagmamasid sa pag-harvest. Naglakad siya pabalik sa akin kaya sinalubong ko naman siya kaagad. Breakfast? Tanong niya pero tinuro ko na lamang ang maraming mga mangga. Ang dami. Ilan ba ang puno ng mga mangga dito? Manghang tanong ko. Ang dami talaga. 5,000 trees. Sagot ni Wilson kaya't napasinghap ako. Ang dami? Lahat iha-harvest? He shook his head before roaming his eyes around my body. Napataas siya ng kilay bago ko tuloy ang sinagot. No, 2,000 puno muna ngayon. Mangoes are in demand for Christmas and New Year. We will export a lot to other countries. The rest will be harvested next week. Hindi pa pwede kasi hindi pa masyadong malaki ang mga bunga. Sobrang dami ng mga puno kaya hindi sabay-sabay ang pag-spray. Dati kaya hindi rin sabay ang paglaki. Sabi ni Wilson, kaya't napatango na lamang. Ako, those mangoes will surely ripen for a week. Ngayong hilaw pa nga lang ang mga yon ay gusto nang kumanta at kumain. Nakakatakam. I am not used to his kind of view. Hindi pa nga ako nakakita ng pag-harvest talaga. Nakakamangha pala. Siguro kanina pa sila nagsimula kasi marami na mga punong natapos at may mga truck na rin na naghahakot na ng mga mangga. This is so amazing. Let's go. Kumain muna tayo sa loob. Wala na ako nagawa kundi magpadala sa kanya pabalik sa loob ng villa. Kanina ka pa ginising? 5, he said, so I nodded. May nakaredy ng pagkain sa ibabaw na maliit na dining table na hindi ko alam kung sino nagluto kaya kumain na rin kami kaagad. After eating, we both went out. Sumama ako kay Wilson na lumapit sa mga mangga na hina-harvest dahil malapit lang naman. Pero mamaya siguradong hindi ko na kayang lakarin dahil sa lawak nito. I love the arrangement of this farm. May mga papaya rin kasi sa side para hindi yata masayang ang lupa. So hindi lahat ng tanim dito ay mangga. I even saw some vegetables like okra and eggplant. Hindi ko lang alam kung ano pang mga tanim dito dahil hindi ko pa nalilibot ang lugar. Wala pa sa kalahati ang nakita ko dahil hindi ko naman tanaw mula dito ang lahat. We need a car to explore this whole farm or maybe a golf cart. Can I have one? Sabi ko sa lalaki akmang magbubuhat ng malaking basket. Kagad niya akong tinignan at nakita ko ang pagpula ng pisngi niya. Sige po, nahihiyang sabi niya. Siya yata ang lalaking kumuha ng mga gamit namin sa kotse ni Wilson kahapon. Her name is Boyet. Binigyan niya ako ng isang mangga na sobrang laki, kaya't masaya ko yung kinuha.
Wilson, masayang sabi ko sabay pakita ng mangga pero kumunot lamang ang noo niya. Where did you get that? Kunot noong tanong ni Wilson, kaya tinuro kong lalaki nagbigay. Inis niya yung binalingan bago kinuha sa kamay ko ang mangga, binigay sa isang babae sa malapit. Napasinghap ako dahil sa ginawa niya. They will bring some in the villa later. Sabi niya sabay hawak sa bewang ko. Napairap na lang ako at saka maling tumingin sa mga mangga na sobrang dami at sobrang laki pa. 1 kilo na yata ang 2 piraso. Marami mga nagtatrabaho kaya't sobrang bilis nila. Let's go! We need a golf cart? Wilson suddenly said before holding my hand. He intertwined our hands before we both walked towards the golf cart. Kagad akong sumakay sa tabi ng driver's seat at siya naman ay sa driver's seat. We used the golf cart because it's indeed tiring if we will walk. Mas lalo kong nakita ang dami ng mga puno ng mangga. I even saw some calamansi on the other side. Madami rin ang kalamansi? Tanong ko habang nakaturo doon. They harvested some yesterday, but we can harvest today if you want. Sabi niya bago pinahinto ang golf cart sa tabi ng bakod kung nasa ng mga kalamansi. Mamaya na, sabi ko sabay tingin ulit sa mga mangga at mukhang hindi yun matapos-tapos. At ako nga ang nahihirapan sa mga gumagawa. They will be tired for sure. Sa dami nito'y parang di sila makapagpahinga at kulang pa yatang isang araw para dito eh. Stay here, sabi ni Wilson bago siya nagkubad ng t-shirt na binigay niya sa akin bago lumapit sa mga nagtatrabaho. Nanlalaki ang mata ko na magsimula siyang magbuhat ng malalaking basket na yon. Sir, kami na ho. Si Sir talaga, sabi pa ng ilan pero tumawa lang si Wilson at umiling. Di ko naman maalis ang tingin sa kanya habang nagbubuhat siya. I can't believe it. He is a billionaire yet he's doing that, Wilson? Manghang bulong ko at saka napangiti na lang ng mahina. Umupo ako sa golf cart habang nakatanaw sa kanila. Ilang sandali pa'y may nagbigay sa akin ng manggang nakahiwa na at may kasama pang bagoong. Masaya ko namang kinain yon habang pinapanood si Wilson na nagbibilad sa araw. He will be tanned later for sure. Ilang sandali pa'y lumapit na siya sa akin. I smiled at him. Bahagya siyang yumuko kaya't sinubukan ko siya ng mangga na kinakain ko kaya't natatawa niya na lang na kinain. Lumapit pa siya kaya't naramdaman ko ang pawisan niyang katawan sa akin. Natatawa ko siyang itinulak pero mas lalo lamang siyang lumapit. Wilson! I shouted but he just laughed before capturing my lips. Tinulak ko siya kagad sa dibdib dahil nakakahiya at mabilis naman siyang humiwalay sa akin. The boss is just chilling here. Sabi niya at saka tila ulit tumulong sa pagbubuhat. Napailing na lang ako bago umirap habang di maalis ang ngiti sa mga labi ko. And that was our routine for 3 days. I also explored the farm and I got to see the huge fish pond and over 100 hectares rice plantation. Maraming mga tanim na prutas kaya't marami rin akong kinain na ako mismong nagpitas. The farm is so good. This is the peaceful life that I wanted. Yung paglabas mo sa bahay mo may pagkain ka agad, mga sariwa lahat, and today is our last day. Uuwi na kami mamaya sa Maynila. We decided to catch fish from the fish pond. I never tried this because when Wilson asked me earlier, I immediately said yes. Where's the bait? Tanong ko dahil hawak ko ng fishing rod ko. I wanna try this one. Ako na, baka hindi mo kaya, sabi ni Wilson, tsaka akma niyang kukunin sa akin ng fishing rod. Pero mabilis ko yung iniwas. Sabi mo tuturuan mo ko. I will try. Giit ko pero napailing na lamang siya bago binuksan ng isang balde. And my eyes widened when I saw the live worms. Napaatras akong bigla dahil sa takot at sa gulat. Yun na yun? Tanong ko kaya nakangisi pa siyang tumango. Uminga ako na malalim bago tumango. Tinapangan ko ang sarili ko dahil gusto ko talagang makahuli kahit isang isda lamang. Fine, ikaw nang maglagay, pero ako ang manghuhuli. Sabi ko at nilagyan niya ng uod ang sa akin, pati na rin ang sa kanya. But when Wilson threw his fishing rod, a huge tilapia was captured so quickly. Mabilis niya iyong nahuli, kasabay ng pagbalik ulit ng pamingwit niya. Wala pa rin akong huli nung nakadalawa na siya. Napaawang ang labi ko habang nakatingin sa mga huli niyang sobrang malalaki. Kami naman din ang kakain mamaya, pero bakit ang daya? Ang mga kasama rin namin na mamingwit dito ay nakahuli na, ako na lang ang hindi. Something is wrong with me.
Reklamo ko kaya't ibinigay ni Wilson ang pamingwit niya sa isang lalaki bago lumapit sa akin. Ang likot kasi, sabi niya at saka hinawakan ng kamay ko para steady iyon. At ilang sandali lamang naramdaman ko kaagad ang huli. Bahagya akong tumalon at saka hinila ito. Tinulungan naman ako ni Wilson. "Oh my God, that is so huge. That's bigger than your fish?" Sabi ko sa kanya na makitang huli ko. Tumawa naman si Wilson bago kinuha ang nahuli ko at saka nilagay sa timba. Matapos naming mamingwit, inihaw namin ng mga isda at kumain din kami kaagad. After eating, we decided to go. 3 oras pang biyahe at alas 4 na ngayon kaya madilim na kaming makakauwi mamaya dahil maiipit kami sa traffic panigurado. I have a bunch of mango, papaya, guava, calamansi, eggplant, okra, tomato, banana, and lemon. I don't want to bring a lot but Wilson said that it's fine. Kasya naman daw sa kotse kaya dinala ko na lamang. They are so fresh and so beautiful. I can't believe that I was able to eat healthy and fresh food for 3 days on that farm. Babalik ka next week doon? Tanong ko habang nakatingin. Sa kamay namin magkahawak kahit pa nagmamaneho siya. I don't know yet. Sagot ni Wilson kaya't tumango na lamang ako tsaka sumandal sa maayos na upuan. Natahimik kami ng ilang minuto kaya't dahan-dahan kong kinuha ang mga kamay ko na hawak niya. Mabilis naman na lumipat ang kamay niya sa hita ko na hinayaan ko na lamang. "What are your plans for Christmas?" He suddenly asked, so I suddenly smiled sadly. Inalala ko ang mga nagdaan kong Pasko. "I will probably sleep." Sagot ko habang hindi siya nililingon. I was alone so I have no reason to celebrate Christmas. Ang araw ng Pasko parang normal na araw lamang sa akin. Natutulog ang ako kahit gising man ako, wala rin namang ganap. Kahit naman nakatira pa ako kina Danny noon, nasa loob lang ako ng kwarto tuwing Pasko. They are eating their Noche Buena together but I am not invited so I'm staying inside my room. Minsan kumakain lang ako ng chocolate o kaya biscuit. And this Christmas Eve I will just eat ice cream and sleep maybe. "What?" Tanong ni Wilson at marahan akong humalakak. "Yes." Mahinang sagot ko kaya't bahagyang dumiin ang hawak niya sa hita ko. Di na siya nagsalita ulit kaya naman naging tahimik na kami. Nang makarating kami sa syudad, kagad kaming naipit sa traffic. Bahagya akong pinikit ang mga mata ko na malaya na tuluyan na akong dinala ng antok sa mga oras na yon. Nagising ako nang maramdaman ko na may bumuhat sa akin. Bahagya akong binuksan ang mga mata ko at nakita ko kaagad si Wilson. "Where are we?" Inaantok na tanong ko. "Shh, just sleep." Marahang sabi niya kaya unti-unti naman akong pumikit. Ulit bago sumabsob sa dibdib niya. I can't help but to think that I am so happy and I'm afraid. Takot na takot ako dahil pakiramdam ko mali ang maging masaya ng sobra katulad nito. That it is the first time that I felt genuinely happy and it's because of him. "Thank you." I murmured and felt him kiss my hair before I fell asleep again. I am so afraid that my happiness will turn into sadness soon. Dahil hindi ko na alam tong pinapasok ko. Wilson slept in my condo last night. Pagising ko katabi ko na siya. Antok ko siyang nganitian kaya marahan niyang pinisil ang pisngi ko. "Hi, I have a meeting at 8 so we need to get up." Medyo paos na sambit ni Wilson. Kaya napatango na lamang ako. He slightly kissed my forehead before getting up, so I also did. Dahan-dahan akong bumangon sa kama at saka bahagyang niyakap ang tiyan niya. He chuckled before fitting my chin to put a smack kiss on my lips. "You are beautiful." Bulong niya, kaya naramdaman ko ang bahagyang pag-iinit ng pisngi ko. Ako ang unang naligo tapos sunod siya. Nag-order lang din kami ng pagkain para sa agahan kasi masyado ng tanghali para magluto pa. The traffic is inevitable so we need to move fast. Sumabay na ako sa kotse niya. We talked about some random things inside his car. Dahil sa pag-uusap namin ng kung ano-ano, hindi namin masyado naramdaman ng traffic. Hong Kong pa lang napupuntahan ko. Sabi ko sa kanya sabay tawa na mapunta ang usapan namin sa magaganda. "You want to explore Europe? Maybe next month." Mahinang sambit ni Wilson kaya napatas ang kilay ko. "Ang taas ng value ng pera nila, I don't want." Sabi ko kaya't natawa na lamang siya. "Then where?" Napairap ako at saka nag-isip. I don't know, Korea, Japan, China, or maybe Singapore? Di siguradong saad ko. "Asian countries," sabi niya kaya't napatango ako.
Pareho naming di namalayan nakarating na pala kami sa kumpanya niya. Napailing na lang ako bago nagtanggal ng seatbelt at pagkatapos bubuksan ko na sana ang pinto sa gilid ko kaso naunahan niya na ako sa labas. Napabuntong hininga na lang ako at saka lumabas. Europe is great but okay, Asian countries first, he said. Wala naman akong balak pumunta sa isa sa mga yon. Sabi ko kaya tinaasan niya ako ng kilay. You must try New York since you are wild. Nakangising sambit ni Wilson kaya't sinaman ko ng tingin. I am just wild in the bar unlike you. Sabi ko kaya mas lalo siyang tumawa. Ako lang din ang nahiya sa sinabi ko kahit mabilis ako nagsisi. Why? Am I wild in what part? Nanunuyang tanong niya kahit sinaman ko siya ng tingin para itagong hiya. Nauna na ako maglakad para hindi na siya tingnan pa. Naikuyom ko ang kamao dahil sa hiya at napailing na lamang ako. Alam ko nakasunod siya sa akin na nakangisi kaya hindi na ako lumingon pa. Don't come near me. Sabi ko nang bahagya niyang hawakan ang siko ko. Mas lalo siyang tumawa kaya't mas nadagdagan ang hiya ko sa katawan. Tell me first about my wildness. Umirap ako at mabilis pumasok sa elevator na papasa niya. Muli siyang hinirapan at tinayaan na masarahan ng elevator kasi alam kong hindi naman siya sasakay. Wala sa sariling napangiti ako na mawala na si Wilson sa paningin ko. He is naughty. Pagkarating sa palapag ko saan ako nagtatrabaho, nakaramdam ako ng kaba dahil mas namang payata mga araw na absent ako. Mabilis na patingin sa akin ng mga nagtatrabaho kaya't napatingin ako at dandang lumapit sa table ko. Akmang bubuksan ko ang computer ko kaso tumunog ang phone ko sa isang tawag mula kay Eliza. Kagad ko yung sinagot. Ali, mahinang sabi ko. Ivana, where have you been? Mabutit sinagot mo ng tawag. I've been texting you but you did not reply. Are you busy? Tanong niya kaya naparunok ako. Di kasi ako nag-reply ng kahit anong message nung nasa Nueva Ecija kami. Well, I want to enjoy my stay there. I am sorry, I was from Nueva Ecija. Sagot ko. Oh, ikaw lang? I sighed. No, I'm with Wilson. I'm really sorry. Night out? Sabi ko na lamang. Oh, that's shocking. Okay, see you later. Matapos ang tawag, agad ko nang binuksan ang computer ko. Hindi na ako nagulat kung ba't walang naghihintay na trabaho sa akin, pero may ilang paper sa tabi ng computer ko at yun ang pinagkabalahan ko. Ilang saglit pa'y nag-vibrate yung phone kaya't kaagad ko yung tinignan. Nangulat ang noon na makita ang pangalan ni Wilson. He saved his number here so we can call and text each other now. Let's lunch together? Punta ka sa opisina ko mamaya. How can he text? I mean, akala ko ba nasa meeting siya? Nasa meeting ka? Mabilis siya nag-reply. Yes. Then why is he texting me? Then stop texting. Fine. Wala sa sarili ako napangiti sa naging reply niya. Pero unti-unting nawala ang ngiti ko nang ma-realize ang mga nangyari. What is this? What am I doing? Why does it feel so right? I mean, mali ba? Hindi ko na alam. Wala sa sarili ako nagtrabaho at di ko natuloy na malayan ng oras. Naalala ko tungkol sa lunch dahil sa pagtayo ng mga kasamahan ko, kaya napatayo na rin ako. It is almost 12 noon and I don't know where to go. Hindi ko alam kung dapat ko bang puntahan si Wilson sa office niya o dapat akong lumabas na lamang at kumain mag-isa. Gulong-gulo ang utak ko pero hindi nagtagal, natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakasakay sa elevator patungo sa top floor. Dahil madami ang sakay, saktong 2:00 na ako nakarating. Ngumiti ako sa sekretary ni Wilson kaya ngumiti rin siya pabalik. She even opened the door for me so I thanked her for that. Pagkabasa ko'y nakita ko na nakatayo si Wilson at mukhang aalis. Tanong ko pero umiling lamang siya, tsaka umupo bago ko sinenyasan na lumapit kaya't lumapit naman ako. Hindi pa ako tuluyang nakakalapit na inabot niya na ang kamay ko, tsaka hinila ko paupo sa mga hita niya. Bahagya ako napasinghap dahil sa gulat pero kalaunan, napailing na lamang ako. Dahan-dahan niya akong inangat para ayusin ang pagkakaupo ko sa mga hita niya. My legs are on his both sides now. We're not even minding that my dress is slightly lifting up and my underwear is very visible. Marahan niyang hinalikan ang tungki ng ilong ko kaya bahagya ako napangiti. You smell so good, he whispered while smiling. Bahagya niyang kinagat ang tenga ko kaya natawa ko na mahina sa kiliti. Stop, sabi ko. His hands were now exploring my back. Bahagya niyang pinasil ang isa kong kamay na ngayon nasa ibaba na ng dibdib ko. I slowly rest my chin on his shoulder blades. Dapat hinayaan mo na akong mag-resign, bulong ko. I heard his small chuckle. Yeah, I should have approved your resignation letter. Sabi ni Wilson kaya kunot-no ko siyang tinignan. What?
He smiled. I was wrong for letting you stay here, he said before lifting my dress even more so my underwear showed. What are you doing? Tanong ko gamit ang mariin na boses pero nang hihina na ako sa loob.